Today, topic, pinamagatan po natin, I got your back. Sabi ni God. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sigurin mo, maybe I got your back. Si Lord lang ang talaga makakapagsabi niyan. Pero pag may Lord ka, you can be God's instrument to have someone else back. Ano ang ibig sabihin na I got your back? To be willing and prepared to help or defend someone. Di ba pag mukha bully-bully? Sino yung greater brother? Here, akong bahala. Just keep walking. Andito lang ako sa likod mo. Matapang ka kasi alam mo, meron nandyan sa likod mo. Tama ba? Natuto tayong lumaban sa buhay kasi nagkaroon tayo ng Panginoon na didepensa sa atin. Paano tayo iiwan ng Diyos? Sabi ng Bible, to live is for Christ and to die is gain. Nabubuhay ka kay Kristo, mamatay ka kay Kristo, di wala nang pwesto yung kalaban. Tama ba? Wala nang pwesto. Kung na pinamumuhay mo yung salita ng Diyos sa puso mo, if you are living with that word and you are a doer of the word, you will never be afraid of the future. Again, there is no greater reputation than being a child of God. Yan ang tunay na reputation. Sinira mo ang reputation ko. I have another FB account. I'm being bombed there almost every day. But by someone who I really knew. Every day, pinagbobomba ko doon. I did not reply. You know why? I'm not here to exist. I'm here to make an impact. And ganun ka din. Amen. Why? Kasi di ko pwedeng patulan yun. Parang maya, kaaway, agila. Paano mo paglalaban yun? Sabi ko, paano ko ito sasagutin? Hindi naman ako ganito, tsaka hindi naman ako yung sinasabi niya. Kung hindi ko siguro nabasang salita ng Diyos, samantala, magkukompose ako ng 10 paragraph para sa'yo. Kaka-paste ko lang yan, bobombahin din kita. Hindi tayo ganon. No one can destroy your reputation if your known reputation is you are a child of God. Even the full force of power of the devil cannot retract that, cannot take that away from you being a child of God. Yun ang reputation natin. Sinira mo ang aking reputation. Alin? Ang aking pagkatao. Paano masisira ang pagkatao mo? Anak ka ng Diyos. Are you repairing on my earthly thing? Eh sabi ni Pedro, I treat everything poop. Nanakawin mo ba yung poop? Hindi. Amen. Lahat sa mundong ito, magiging abo lahat ang nandito. Lahat sa mundong ito, walang matitira dyan. Mapupulbos lahat yan. Pero ang salita ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Amen. Sabi ng Bible, heaven and earth will fade, but His word will remain. Kaya ang salita ng Diyos, yan ang magpapatatag sa, yan ang mananatili magpakailanman. Kaya without a stored word of God in you, I don't know anong level ka na, brother and sister. Tandaan mo, wala naman talagang makakasira ng reputation mo. Sa alab mong sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, walang reputation na masisira sa iyo. Dahil ang reputation mo ay ang anak ka ng Diyos. Balot ka ng banal na dugo ni Jesus. Hindi na mga demonyo, mismo si Satanas, walang laban sa iyo. Sabi ng Bible, si Satan daw is just under nature pit. Paano sisirain yung reputation mo? Eh yung chip na nga ng, hepe na nga ng tagasira ng reputation, sa paa mo lang eh. Basahin mo ang Bible mo. Hanapin mo mamaya. Kaya hindi, wala naman talaga masisira sa iyo. Unless nasirain mo ang sarili mong reputation. Amen?
Huwag ka na magpatulong kay Satanas. Ikaw mismo, enough na para sirain mo ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, enough ka na. Huwag ka na maghanap ng iba. Look at this. 1 John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Alin? Our faith. How can you grow your faith? Through the Word of God. The more Word, the greater faith. Amen. Halimbawa, may bumabangga sa'yo, director. Ikaw, T-boy. T-boy ka pala ngayon. One day, ka na yung manager doon. Kahit binabangga ka, may word ka. Ay ba? Si David nga, tinaradol lang to eh. Kahit gaano to kalaki, one day. Si Pastora, maraming na-terminate yan. Pag kinakalaban siya, manalangin lang siya. Sabi, Director, biglang magre-resign niya. Director, ba't gusto ko mag-resign? Hindi ka matatalo. Okay? Born of God. Faith, pagiging born again. Pagsa-self group, born of God. Pagliningkod sa Diyos, born of God yan. Pag-share, evangelism, born of God. Pamilya mo, pinagkaloob ng Diyos, kontrolado na ng Panginoon ang buhay mo, born of God. Anything na born of God, overcame the world. Lahat ng paglilingkod mo, pangtalo yan sa gawa ng kalaw. Kaya sabi ng Lord, take heed. Sabi ng Lord, relax ka lang. I have overcome the world. Sabi, may hihirap pa ba sa nangyari sa ating Panginoong Yesus? Kaya, if you are loaded with the Word of God, doon ka pa lang talagang safe. Hindi ka safe kasi mataba ang bank account mo. Hindi ka safe kasi magandang trabaho. At least safe ka na kung yung mapangasawa mo. Magandang trabaho niya. Hindi mo ba alam ang kumpanya nagsasara? Ang safe talaga, pag anak ka ng Diyos. Yan ang safe. Sara to, bukas to. Tapos siya, Lord, busog na po ako. Meron pa naman. Anak, kumain ka lang. Yung tama lang. Kumain ka lang dyan. Amen. Ang kailangan natin, access. Hindi mo kailangan mag-i-own ang mga bagay-bagay na access ang kailangan natin kasi lahat yan nang meron na mundong ito ay pag-aari ng Diyos. God owns everything. Iuwi mo yan. Paano mo iuwi na kaya mansion yan? Iuwi mo sa bahay mo. Anak, pumasok ka. Enjoy mo mansion ko. Pag-aari daw ni Lord, lahat ng pera sa buong mundo, pag-aari ni Lord. Ba't mo iuwi yan? Access mo na lang. Yung pang-contentment lang na pambili, meron ka. Yung masaya ka, gusto mo sobra-sobra. Maganda din yan. Basta magbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Yesus. Tama po ba? You know when God is leading you. Pag nakikita mo si God sa harapan mo, yung evident na nangyayari, kitang-kita mo, ang faith mo solid. Grabe, pastor. Bigla akong in-increasean. Hindi ko man deserve Ba't ako in-increasean? Then alam ko, naghihirap yung company, binigyan kami bonus. Kumisan, there are unexplainable blessing that you don't actually deserve, but they are there. They keep coming. No? Grabe. Maya, katabi ko, puro may COVID, ako wala akong COVID. Dati, di ba? Ewan ko sino nakaranas doon. I am surrounded by the walls. I don't know why I'm safe. Kasi nauna ang Diyos. Look, sino dito magsabi, may misis magsabi ng amen? Yung may misis magsabi ng amen. Okay. Yung mga gustong maging misis, maging amen. Magsabi ng amen. Ayaw nyo. Born of God ang ikasal. Pag born of God ka, kinasal ka, edi you will overcome the world. Amen? Sabihin ko sa inyo, bakit? Ako, lagi ko ito sinasabi, ang wife dapat beside, not behind. Do you believe that? But I have a better gift for you today.
mga misis, ang wife dapat nasa harapan. Mas exciting nga. Wow daw. Mukhang dating nasa likod si misis mo. Bakit? Di ba nung nung kunin, lang yun ng babae, kinuha ang ribs. Sa palagay mo ba, si Adan nakadapa? Di ba, nakahiga. Pinatulog siya. May nakatulog ba nakatayo? Di ba? Hiniga siya. Siyempre nakahiga. Ito yung ribs. Habang nakahiga siya, kinuha yung ribs, nilalang ang babae. Tama ba? Ngayon, tanong. Saan kinuha yung babae? Sa harapan o sa likod? Sa harapan, no? Meron bang, ba't sinabi yung tadyang dito, hindi dito? Tama? Amen? Alam mo bakit? Because the Bible said that women are the weaker vessel. Tama? Pag yan nasa harapan, imagine mo, ang lalaki nasa harapan. Ay, sa hirap ng buhay. Sabi ni girl, oh my God, weaker vessel. Amen? Tama? Pero kapag si wife ang nasa harapan, magpapabebe yan. Sabi ni husband, easy. Napay-extra rice, kaya may gano'n na. Kaya ko yan. Tama? Pero dahil nahawa si Mr. sa problema ni Mrs., nanghihina din si Mr. Napapaganunan. Then that's the time you will see the Lord said, no problem, I got your back. Pagpapatomba na ang buong family, you will see the powerful hand of God to move. Makita nyo minsan pagka mga babae, tapos masisermon mo siya, ayan mo lang ako. Nagsasabi lang ako. Hayaan nyo lang. Hindi naman mamamatay yan. Magpapabebe lang. Amen? I will make a quick summary of Exodus chapter 13, verse 17 to 14 to 21. 13:17 to 14:29 of Exodus. Then it came to pass when Pharaoh had let the people go, you know the story? The Israelites were slaves of the Egyptians. You know the story. Okay? Then it came to pass when Pharaoh had let the people go that God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near. You see, God, sometimes He is intentional to take the hard road or longer road, not the small road, not the close road, hindi yung maigsi lang. Bisan pinahahaba ng Diyos for a reason, mamaya sabihin natin. For God said, let's perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Don't be intentional with Egypt or Egyptians. No, this is just a story. That time we knew that Israel's opponents are Egyptians. Don't be angry with Egyptians. No, it's not like that. Okay? So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up in the deadly ranks of the land of Egypt. So palabas sila talaga. Nakaporma pa yan, no? Sabihin natin, orderly ranks. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. Kaya, bones na lang yan, ayaw pang manatili sa lugar ng kalaban. Siguro, kanya-kanyang ano yan, pero siguro hindi ako magpapakremate. Okay? Pero hindi na mangyayari yun in Jesus' name. Amen. Gusto natin makita yung buhay tayo, rapture tayo. Amen? Okay.
Verse 20, so they took their journey from Sukkot and camped in Etham at the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. Nasaan si Lord? Unahan, before them. Sabihin natin, before them. Before them by day in a pillar of cloud to lead the way. Nauna si Lord. So naglalakad sila, nauna si Lord. Kasi inuulit ko, pag nakikita mo, mas madali. Tama? O, sundan natin si Reb. Encounter! Biglang, bro, hindi ako available. Pwede ba ikaw magturo ng cross? Ha? Paano yun? Kailangan practice ka rin. Biglang wala yung leader. Dito sa church. Wala akong 4 weeks, ha? Ikaw mag-praise. Yes! Excited sila. Amen. Why? They knew, di naman sila nag-iisa. They knew that we are praying for them. And I knew they are ready. Amen. Sabi ko lang. Verse 22, He did not take away the pillar of cloud by day. He did not take away the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night from before the people. Now the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel that they turn and camp before Pi Hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal-Zephon. You shall camp before it by the sea, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in, then I will harden the Pharaoh's heart. Ito yung pinakamatindi. Hindi yun natanggalan ka ng trabaho. Hindi na bankrupt ka, hindi na ubusan ka ng pera. Ang most dangerous consequence is the hardened heart. Pag tumigas ang puso mo, dahil ang tigas-tigas ng ulo mo, sinasabi ni Lord, ito, pala, puro na lang ikaw pa rin nasusunod. One day, mararamdaman ng isang tao, matigas ang puso niya. Yun ang pagdaramdaman mo, parang hindi mo na maramdaman ng Diyos. Lumukod ka na, mag-fasting ka na. Dahil yun ang tunay na parusa ng isang tao. Ang magkaroon ng hardened heart. Okay? And I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them and I will gain honor over Pharaoh and all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. Then it was told that the king of Egypt, that the people had fled, the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. They said, why have we done this? Why we have let Israel go from serving us? So, nasanay silang may katulong. Pinagsisilbihan, tapos biglang wala. Naramdaman ko yan. So he made ready his chariot and took his people with him. Also, he took 600 choice chariots and all the chariots of Egypt with captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, the king of Egypt. And he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness. So the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them, camping by the sea beside the Pi Hahiroth, before Baal-Zephon. You know, sometimes, mang boss mo, minsan hardened heart yan. Para kang ino-oppress. Tinutulak ka pala pag-apply mo sa isang company, manager ka. Kung minsan, you will feel like uncomfortable. Then you move. Sa isang company, makita mo, nandun pala yung break mo. Tama? I remember when I'm first year in high school. Maganda naman yung grades ko. Nag-aaral naman ako, behave ako. Eh, nung enrollment, nahuli ako sa enrollment. Eh, sinanay kasi, 200 lang, uutangin pa. Nakaming pera eh. Pero ang average ko, mataas-taas naman. Mga 79. Mataas-taas naman ang average ko. Dahil na-late ako nag-enroll, sabi na, ubus na ka na, wala nang lugar sa section 1, section 2 eh. Section 8 ka na lang. Ha? Eh, ang sikat nun, number 1, faith. Second section, hope. Alam mo saan ako napunta? Loyalty.
Maganda din pala. Ganyan ko lang nalaman ang ganda ng loyalty. Pang-8, sabi ko, pagdating ko doon, yung ibang kaklase ko, hindi nagsasapatos. Hindi sosyal. Dinala doon. Yung iba, galing sa sakahan. Pag pumunta doon, talagang punitang damit. Hindi masyadong sosi. Ako napunta. Sabi, siguro yun ang katapat ko rin kasi wala rin ganun. Pero sabi ko, grade-wise, dapat wala naman ako dito eh. Hindi ko alam. Break ko na pala yun. Alam mo, hindi nag-aaral mga klasin ko. Ako naging presidente. Oh. President ako ng class. Pag nagpapatawag, lahat ng presidente ng class, represent ko. Doon sa second section, first section, wala akong panama doon eh. Naranasan ko naging presidente. Tapos, noong susunod na examen, the next year, napunta na naman ako sa, mayroong bakante dito sa third section. Medyo nababalik na ako, bandang na, hindi na ako naging presidente. Kung minsan, God will irritate you for your promotion. Mamaya, sagasayan natin lahat yan. Verse 10, when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes and behold, the Egyptians marched up to them, so they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, you have taken us away to die in the wilderness. Why have you dealt with us to bring us out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness. Sisihan moment. Tapos nagsalita itong si matapang ni Moses sa harapan ng mga tao. Sabi niya, Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Ang tapang magsalita ni Pastor Moses. Amen? In verse 15, sabi niya, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Kaya mga tapang na pastor, mga tapang na leader matatag. Pag sa likod niya, patuloy mo sila. They don't know what they're doing. Tell the children of Israel to go forward. But lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on a dry ground through the midst of the sea. And I will indeed harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So I will gain honor over Pharaoh and all his army, his chariots, and his horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord, and I have gained honor for myself over Pharaoh, his chariots, and his horsemen. God orchestrated everything to gain honor, not to honor Moses. And the angel of God, who went before the camp of Israel, moved and went behind them. You see that? You observe that? And the pillar of cloud went from before, and stood behind them. Hindi yung kalaban, andito na ngayon, hindi mga Israelita. Wala sa harapan. Okay. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel that it was a cloud, the darkness of one, and it gave light to the other, so that one did not come near the other in that night. Kaya minsan mapansin mo, pagka nasa side ka ng madilim, side ni Willie Garte yan, madilim ang yung paligid, di ba? Medyo madilim. Medyo madilim ngayon ang buhay ko. Maybe you are on the other side. Okay? That's one message you can get from here. So the children of Israel, verse 22, went into the midst of the sea and dry ground, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. So inabot sila. Now it came to pass in the morning watch that the Lord looked down upon the army of Egyptians through the pillar of fire and cloud, and He troubled the army of the Egyptians. Look at this. And He took off their chariots' wheels. Oh, wow.
so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Alam mo, si Lord gagawa ng paraan. Pabagalin niya ang umaatake sa iyo. Hindi ka lang niya mahabol. Amen. Para lang siya nakakatakot, pero hindi makahabol-habol. Amen. Verse 26, then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians and their chariots and on their horsemen. And Moses stretched out his hands over the sea, and when the morning appeared, and the sea returned to its full depth, while the Egyptians were playing into it, so the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea, and after them, not so much one of them remained. Ibig sabihin, totally eliminated force of the enemy. Yun ang sinasabi kanina na hindi ko kayang magpatawad sa ginawa nila sa akin. Pero biglang inugasan ng banal na dugo ni Jesus, banglik lang. Tinabunan lahat yun. I forgive them. Pagka nag-show up si Jesus, nagiging iba ang equation. But the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them and their right hand and their bed. So ano matututunan natin dito? Kausapin mo yung katabi, ano matututunan natin dito? Alam ko na yan kamo. When you know that God is backing you up, you are on your forward moving miracle. Pagka nakikita mo si Lord, He is right in front of you, life is easy, right? Amen? Life is easy like, ay, ang ganda naman ng mga testimony. Grabe, nakaka-encourage. Pero ikaw, iniisip mo, paano kaya pag ako nag-encounter, makakapagpatawad din ba ako? After all, lahat ng ginawa nila sa akin, mapapatawad ko silang ganun-ganun lang. Pag wala na nagsasalita sa harapan mo, pag solo-solo ka na, pagka binigyan ka na ng freedom, pag wala ka sa church, pag nakabakasyon ka na, binigyan kang whiskey. Inumin ko ba ito? Ha? Sabi na, oh boy, sabi ni si Gamon Tito, oh iyo, punta ka rito. Oh, shot ka. Oh, Lord, asan ka? Wala ka sa harapan ko. Gusto kitang makita, Lord. Amen. Sabi sa katabi mo, it's miracle time. Pag wala na, hindi mo na nakikita, it's miracle time. Amen. Ano nasa harapan nila? Right in front of them is sea. Parang Jumeirah Beach. That's what they can see. And the Egyptians are coming. So as the Egyptians pursue them, the Lord already went behind them. Though they don't see, the instruction is move! Move forward! Keep walking! Don't look back! Kasi pag tumitingin ka, kung nakakatakot yun Di ba sinabi si Mrs. Lot? Don't look back! Pagtingin pa rin niya, naging iodized salt. Hindi, pillar of salt. So, when you don't see God and it's your turn, wow! It's a miracle time. Tama? Kasi hanggat nananampalataya ko, merong inumin dito. Wala ko bang paid nun? Andiyan Amen? Pero pag sinabi ko, ako nananampalataya ko, mamaya may maglilibre sa McDo malapit dito. Meron yan, mamaya. That's my faith. Hindi ko pa nakikita, hindi pa nangyayari, pero nananampalataya na ako. Kita-kits doon. Dapat pag bumunta kami doon, may order na, Reb, ito po yung sinabi nyo kanina. Ganon. Kain po tayo. Naku, baka mapuno ang McDo nito. But when you don't see Him, it's time. It's your break. You know, I'm not really a basketball player. It happened, I grew tall.
Then I am pressured. My first score in inter-barangay hanggang ngayon, di ko makalimutan. Kaya pasok na natin si Ricky. First time! Siyempre, maglalakas-lakas loob ako doon. Kami pa naman, pag inter-barangay, punong-puno yung diba na sa atin, yung mga tambay, walang ginagawa yan sa bahay. Lahat yan, nanonood dyan sa court. First time, pagpasok ko, pag-bounce ng bola, kinuha ko lang, tinulak ko pataas. Pumasok! Talo na sila lahat. Pag break ko, miracle time. Kumisan, there is an opportunity, but because of fear, sometimes you don't want to move forward. Tama? Kasi binabase mo, hindi. Marami akong nakita dyan. Nag-asawa, may problema sila ngayon. Ayoko na mag-asawa. Tama? Kasi kinumpara mo yung sarili mo sa mga takot. Dapat para ka doon sa malalakas ang loob mag-asawa. Yun tanungin mo, bigyan mo naman sa lakas ng loob. Humiram ka ng testimony. Anong second line sa ating pinag-aaralan? Kung saan hindi harangin ni Lord, it means doon ka dadaan. Kaya ako pag nag-pray, Lord, put roadblocks. Ayoko magkamali, Lord. Tulungan mo ako. Be true to God. Ano ba? God will not block where He desire you to move forward. Hindi harangin ni Lord. Pwede ka mukha lang ng isang kabilayan. Ng isang sinabi ko. Okay? Pa makikita mo, pagka binablock ni Lord, huwag mo nang tuloy. Tama? Babagsak ka dyan. Nakita mo, walang leading. Ngayon lahat ng kumikisla. Sabi nga, hindi lahat daw ng kumikisla. Ginto. Tama? Yung iba, kristal. Ano ba? Kapag ka hindi inarang ni Lord, it means pinadadaan ka niya. Kahit dagat pa yan. Kahit dagat pa yan, may sagabal. Pero sabi doon, tuloy! Ha? Tuloy! Taas mo ang iyong kamay. Kaya si Moses, stretch out your hand. Kaya pag mag-worship tayo, yun. Yung iba, tamad pa. Worship. Taas kamay. Hindi gesture yun. Lord, parang hinahati yung taga. Lahat ng miracle, saluhin mo. Walang nakakatanggap na nakaganon. Tama? Alam mo, doon sa Rome, paglabas namin ng bahay, nakaganon na kami lahat. Ang pandurukot doon, araw-araw. Oras-oras. Totoo to. May nahuli doon, in-interview, nag-viral. Sabi niya, nagnakaw ka? O, nagnakaw ako? Magnanakaw ako bukas. Mamaya, magnanakaw ako bukas kasi magnanakaw ako. At patuloy ako magnanakaw kasi yun ako, magnanakaw ako. Kasi doon pag nahuli, pakawalan lang. Pero ikaw, pag bukas ang iyong palad, bukas ang iyong kamay, you are ready to embrace the beauty of blessings of God. Amen? Kaya pag nag-worship ka, bigay mo na. Huwag ka nang mahiya. Tama? Ano pang linyahan dyan? Sa hindi harangin ng Diyos, it means dadahan ka sa himala. Kumisan, the reason why God is not blocking, because He is preparing you to receive the miracle. Kaya lang, maraming talagang taong takot magbago. Sabi ni Lord, magbago lang to. Tanggapin lang ako nito. Maglingkod lang to. Release ko na eh. Kuminsan, hindi pwedeng i-release kasi hindi ka pa mapagkatiwalaan. I hope I'm talking to you. Say amen. Palapakan natin si Lord. So ano pa matututunan natin dito? This is Egyptians, si God, ito mga Israelites. Noong nag-journey sila, pumunta sa likuran, that is the temporary separator between them. Pagtawid nila, sino nagsara? Si Moses din. Tama? Inutusan siya. Ginawa niya yung utos. Kaya kumisan, pag sumunod sa utos ng Diyos, ang ibibigay na niya, dagat, which is the permanent separator from the curse. Hindi ka na kayang abulin, patay na, permanente na. Kumisan, diniligtas-ligtas ka lang ni Lord kasi hindi ka ba gano'ng seryoso sa Christian life mo. Kaya kumisan, you know that nakakatakot. Kasi alam mo, pwede ka pa rin abulin by land. But when you execute your faith, you obey the word, you are the doer of the word,
itatawid ka ni Lord, magiging permanent separator na lalagay niya. Nakikita mo, parang peaceful ka na. Amen? Parang naramdaman ko ngayon, I feel secured. Parang I feel happy. Why? Kasi tumawid ka na sa pinatatawid ni Lord. Pinagkatiwalaan mo siya. Palakpakan naman natin siya. One more line, kaya sabi kanina, si God, hindi niya sila dinala sa madali. You know why? Because quick success builds your ego. The slow success builds your what? Character. Minsan, mahaba, matagal, kasi kung madali, yayabang ka. Kung madali, maigo ka. Pero pag mabagal, nasa proseso, madedevelop ang iyong karakter. Mas after si Lord doon na madevelop ang ating karakter. Amen? Kahit medyo tumagal-tagal, maging pino ka naman, maging maayos ang buhay mo, ugali mo, mas mahusay na yun para datnan tayo ng Diyos, maayos ang ating puso. Sabi sa katabi mo, okay lang mag-antay. Basta may inaantay ka. Kung minsan, you cannot wait. You know that your problem is your consequence. From your problem, you got consequence. Gusto mo shortcutin. Pero wala ba tayo dyan? I need prayer urgent. Actually, minsan may nanghiram sa akin. Sabi ko, bro, hindi kita papahiram. Kasi love kita. Gusto ko nang ma-maintain ang ating friendship. Hindi kita papahiram. Amen? Dahil minsan, maraming nasirang samahan, pagkakaibigan, pagkakapatiran, dahil sa hiraman ng perang, hindi bumabalik. Kaya pag ikaw nagpahiram, galingan mo ang puso mo. I-ready mo na sa kanya na yun. Kaya pag binalik, bonus mo yun. Okay ba yan? Parang hindi binalik. O sige, love gift ko sa yun. Okay ba yan? Mukhang marami na mara-write off dito. Huwag naman. Huwag naman ganun. Okay? Look, ang sabi ng Isaiah 54:17, but in that coming day, no weapon formed against you will succeed. And you will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. You see that promise? That's a promise. Amen? No weapon formed against you shall prosper. The question is, why the weapon is defeating you? Bakit ka natatalo ng weapon na yan? So kay Lord, walang problema. Kasi no weapon formed against you prosper or ever succeed. I, the Lord, have spoken. Why the weapon is winning? The weapon against you is winning. Maybe the problem is with you. Not maybe. The problem is with you or with me, if ever man. Pag nananalo ang kalaban, hindi ka makausad-usad, check mo rin sarili mo. Huwag mong ibasa-basa i-coach yan. Tama? Mag-isip ka rin. Oo nga, no? Ba't nagsasaksid ang kalaban sa akin? Mag-isip-isip ka rin. So, surely, the problem is that with the Lord. 100%. Pero promise niya yan. Pagka nagpasakop tayo sa Kanya, kailangan mag-adjust ang ating utak. Sabi mo sa katabi mo, adjust natin utak natin. Ay, tama, sabi mo sa Kanya, hindi alis si Reb doon, hindi natin na-adjust ang utak natin. Sabi mo, adjust natin ang ating utak. Amen? Alam mo, bakit ko sinasabi to? Di ba nakatawid na sila? So, may permanent separator na. Tubig na to. Aba naglalakad sila, Egypt pa rin ang kanilang nasa isip. Buti pa sa Egypt. Ang sarap ng onion doon. Di ba? Ang sarap ng onion doon. Di ba? Nakatawid na sila. There is already a permanent separator. They're still thinking of Egypt. They know they cannot come back anymore. Ngayon na lang nakabalik pala. Hirap lang ano. Pero may permanent separator na ibig sabihin, iwalay na lang ng Diyos. Pero ang utak, nasa Egypt pa rin. Amen? Amen? Kasal na siya.
Hindi kami dati. Wala na. Sabi sa tabi mo, tapos na. Wala na. Move on ka na. Wala na. Kasal na siya. Tapos na, may separator na eh. Pipilit mo pa. Hello? Look. Ito lumang CD player. May CD. Itong CD ito, ipi-play sa lumang CD player. So may mapapanood. Tama? Ngayon, dumating ka, bagong CD player. Yung lumang CD player, pag pinlay mo sa bagong CD player, anong mapapalabas? Yung luma pa rin. Tama. Whether you play it on the brand new or the old CD player, the same movie you will see. Tama? Same video. Tama. That's why when God renewed you, you need new CD. Bagong pelikula. Hindi na yung old life. Yung bago na, everything new. The old has gone, the new has come. But you still keep playing the bad old memories over and over and over again. Tatanda ka! Nalugi ka nung una. Hindi na ako mag-business kahit kailan. Aba, yung bagong business ni Lord sa'yo. Tatako ba, piniplay yung lumang video, kaya ayaw mo na sumulong. Kung minsan nakikikopya, hindi, nakita ko yung nakaraan kasi nag-fail sila sa marriage sila, ba't ako mag-aasawa? Ba't ako mamumove on? Nakita ko si Reb, ang tindi ng problema nila. Noong tinanggap yung pastoral, ayoko maging pastor, ayoko maging cell leader, baka palaging magpalibre ng shawarma yung mga member na. Hindi mo alam, si Lord bibigyan ka na ng maraming pera pang libre ng shawarma. Amen! You are playing the old CD. Amen! Kailangan may new ka. Kaya kung may isang hirap, mag-move forward. Palapakan nga natin, the best si Lord. Ito, lagi ko naririnig sa mga Adreneda Network to eh. Romans 12:2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kapag hindi ka nag-adjust dyan, you will remain there. Lahat ng verse 33, 34, move on. Don't look back. Time is short. Keep moving. Unless you bump that sea, no miracle. Aba, 1 kilometer pa may sea. Atras na lang kaya ako. No, maganda nga, mawalan ka ng choice. Maganda nga, wala ka nang iakbak pa, tubig na. Mas maganda minsan yun. Para makita mo, bumukas ang dagat. Kaya kung minsan, walang ka ng choice sa buhay. Parang wala ka, helpless ka na. Because God wants to make miracle in your life. And you keep teaching God, no, Lord, marunong ka pa sa Diyos. Can I ask you a very personal question? Have you ever thanked God that He made you cry? Nag-pray ka na ba ganito? Lord, salamat Lord, umiyak po ako. Do you know that when you cry, you release? Amen? Hindi ko kaya. Then maghanap ka ng place na iyakan mo. Maghanap ka ng breakdown place. Lord. Ayoko na. Tapos mamaya, okay ka na. Pagdiyan mo, kamusta ka na? Ay, okay po. Ano po yan, pare? Pagde-drive ko pa ba kayo? Ano pong gagawin natin? Maghanap ka ng breakdown place mo. Tapos pasalamatan mo sa Diyos, marunong ka pang umiyak. Amen? Kahit lalaki ka, umiyak ka.
Ewan ko kung nagpasalamat ka na kasi napaiyak ka ng sitwasyon. Magtapang-tapangan ka. Tapos mamaya, gano'n naman problema mo. Amen. Huwag mong ibuhos minsanan, baka bumaha. Okay na papatak-patak. Basta araw-araw. But Lord, lalapit ako sa iyo. Ay ka, sinusuko lang sa ito. One day, wala nang papatak dyan. Kasi naubos mo na. Ang tawag doon, ubos na ang luha ko. Yung pelikula yun. Cry and move forward. Miracle yan eh. Sometimes, hindi ako napapansin. You know, okay lang yan. You may not be the focus, but that doesn't mean you do not have the purpose. Kung saan hindi ka pansinin, sa mga magkakapatid, dahil pag gitna, puro na lang yung valedictorian pinag-uusapan dito. Sa ministry, minsan ganun. Don't worry. If you understand that God made a permanent separator, you're okay. And your thinking will become different. You will no longer the ordinary CD. You are no longer the new player with an old CD. You will be playing a new CD. A new movie, a new video with the Lord. So from that moment, you must refuse to be ordinary. Dapat above standard tayo. Okay, or else you cannot be an impact on this world. Kung puro lang problema ang titingnan mo, kapag tandaan mo to, the moment Jesus shows up, when you cry, even the human rules will change. Nung namumblema ang mga disciple, nakabangka sila. Dumating bigla ang bagyo. Nag-pray sila. Yung normal, wawasak yun. No, the moment Jesus shows up, rules will change. Is that okay? Ang tanong, bakit hindi nag-show up si Lord? Are you happy with Jesus? Come on, ang hina naman. Are you happy with Jesus? Can I invite you, please stand up? Sabi sa tabi mo, don't worry, tapos na. Jesus got your back. Pag parang nag-iisa na ako. Ay. Ibig sabihin, frontliner ka na. Miracle time na yan. Tama? Kumisan, di ba? Kaya gusto ko yung kantang Footprints in the Sand. Sabi niya, dati, Lord, naglalakad ako, nakikita ko, dalawang pares ng paa, ang bakas. Ba't ganyan? Isa na lang. Iniwan mo na ba ako, Lord? Sabi ni Lord, hindi. Bit-bit na kita. Yung footprint ko na yan. Ikaw, akay-akay na kita. Do you know how many people, there are some people who are struggling with cancer, company breakdown, collapsing family. Matitindi mga laban ng buhay ang mga to. Pero ang tanong, dahil ba hindi mo na nakikita, parang hindi ka pinapaboran o wala na si Lord sa iyong harapan, it doesn't mean na tapos na si Lord. Andiyan sa likod mo. Hindi mo tinutulak ka pa. Just continue. I want you to see and cross to the sea so you will see your mighty miracle. Minsan, maraming hindi nakakaranas ng biyaya ng Diyos kasi ayaw sumulong, takot, umabante, takot tabakbang. Do you know that Peter will never experience that he is able to walk on water if he did not came out of the boat?
Hanggat nandun si Peter sa boat, hindi siya nakalakad sa tubig. I just sing one song and pray, and that's it. But please, bring with you from this place, Jesus got your back. Sabihin mo sa katabi mo, tapigin mo siya, Jesus got your back. Hinahanap mo siya, hindi pala sa likod mo si Lord. Amen. Praise God. Can you play the song, I Belong to You? You can say that. I know it's sudden, but kanina na, abang ginagawa ko. G. Can you raise your hands? I love this song. Lagi kong kinakanta yung kanta na, Key of G. Okay. Kakantayin natin itong kanta na to, then benediction na. Come on, raise your hands. Media team, I belong to you. You raise your hands. Ang pag-alamang sa Diyos ka, hindi ka kayang pakialaman ng kalaban. Amen! Amen! Come on. Woo. Just raise your hands. Jesus is our loving, our everlasting Father, wonderful Counselor, Almighty God, Prince of Peace. He is the beginning and the end. He is our great healer, great provider, the divider of the sea. Amen. The God who moved mountains. Oh, Jesus, come on. Just raise your hands and worship Him. Jesus got your back. Hallelujah. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. Oh, Jesus, I am yours. Raise your hands towards heaven. Psalms 121 said, I will lift up my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. Hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. When it seems you don't see Him, you are already bumping your miracles. Miracles, man, miracles. And today, listen, it's miracle time. It's miracle time. Come on, shout. Shout out. You cry out to God. Sabi mo kay Lord, Lord, anak mo ako. Hindi mo ako pababayaan. Come on, say it. I belong to you. I know you will never let me down. Come on, come on.
Once again. Now. Raise your two hands. Declare with me, I am a child of God. That's non-negotiable. The Lord is my shepherd. I shall not want. Miracles are just in front of me. They belong to me because I am highly favored. There will be a rain down of blessing that is coming unto my life and to my family. Even if I don't see it, I know they are coming because I have the favor of God and I have the favor of man. I will come out from this place blessed, sanctified, restored, healed, answered prayer. In the name of Jesus, I belong to Him. For the rest of my life, I will experience the rain down of blessing every day of my life. This is my declaration. For I will live in victory. I will live in success. I will live in good health. And I am forever grateful because God is with me. In the name of Jesus, this is my declaration. Palakpakan natin siya. One of the greatest things that God has done, He brought you here. Napakabuti po ng Diyos. Sapagkat bago pa man lang kayo pupunta dito, ang ganda na ng plano ni Lord sa inyo. Pinaulakan mo pa lang ang panyaya. Kumilos na ang Diyos sa buhay mo. Do you know that coming here is not only for you? This is also for your family. I don't know if you have been with a place like this, but if it is your first time, there is a great blessings coming on you and your family. Ang sabi ng Acts 16:31, after nalito ang isang sundalo, sabi niya,
paano kanya ako maliligtas? Paano ko makikilala si Kristo? To recall what He said. Ang sabi 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Sa ibang translation, sabi niya, you and your family will be saved. Do you know the meaning of saved? Being saved will supersede every earthly possession, every earthly attainment. Because everything is useless kung hindi tayo maliligtas. Everything is useless. Everything makes no sense kung hindi rin tayo maliligtas. There will be a day that there will be His appearing in the clouds. And it is coming soon. And those who are saved will be taken out from this world. And if you analyze what's going on in the whole world, we are getting closer and closer. Actually, super lapit na. And God brought you here for a reason. It is not only to save you, but also to save your family. You may be the birthright in your family. Ikaw ang pintuan para makapasok ang salvation sa inyong family. Alam niyo po ba, isa sa napakadaling mangyari sa tao ang siya'y maligtas. Kaya this is your great moment. Yung kinakanta natin kanina, with His blood, He has saved me. Totoo po yun. Kung na-analyze mo ang iyong buhay bago ka dumating dito, maybe you are struggling with many sins. Your personal sins. That's why pag pupunta po sa harapan, tinatawag nating personal encounter with Jesus. Personal po ito, it's not about niyaya ka dito. No, in-orchestrate ni Lord, bakit ka nandito? Dahil gusto niya, kahit isang kasalanan, walang matira sa atin. Kahit gabundok ang guilt mo sa ginawa mo sa nakaraan hanggang bago ka pumunta dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, isang hugas lang yan. Malilinis ka mula sa araw na ito. Simple lang, ibigay mo lang ang buhay mo kay Kristo. For so many years, some of you may be struggling because you know na guilty ka kasi sa ginagawa mo. Kung minsan nga, hindi ka pa nagbasa ng Bible, alam mo ang ginagawa mo, mali, guilty ka. Kung minsan, takot kang matulog, baka hindi ka na magising. Pero ngayon, igagaranti ka ni Lord. Basta buksan mo ang puso mo, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, and your life will never be the same from today. Kasi mamaya magko-communion tayo. Masarap tanggapin ang tinatawag natin tinapay at ang inumin na nasa kopa. Alam mo ba bakit qualified kang gawin mo ito? Kasi dapat pag gagawin natin ito upang hindi ito magdulot ng anumang kasamaan sa atin. Gusto ni Lord, malinis tayo at alam mo bakit mo gagawin to. Alam niyo para saan tong tinapay? Mahal kayo ni Lord. Sa dami ng problema ang kasalanan sa ating kaisipan, sa dami ng ginawa ng ating kamay na labag sa kalooban ng Diyos, labag sa kalooban ng iyong kapwa, sa dami ng kasalanan meron tayo sa kaisipan, si Lord, siya na yung nakoronahan ng koronang tinik para mapalaya ang ating kaisipan. Mananatili dyan, mga paghihiganti, galit, hatred, hindi problema, andyan lahat sa kaisipan natin. Kahit mag-outing ka pa, kahit mamili ka pa kung ano-ano, kahit pagandahin mo pa ang sarili mo, then you will see, andito pa rin sa iyong kaisipan, hindi ka pa rin na mapapalaya. Pipilitin mo, gagawin mong lahat, paging masaya ka lang, pero andun pa rin sa iyong kaisipan. Alam mo bakit? Hindi pa ba kasi alam na minahal ka ni Lord? Kaya siya na yung koronang tinik upang mapalaya ang ating kaisipan. Magbasag-basag ang kanyang muka, pinagsasampal siya.
Sinuntok siya, binunutan ng balbas. Pinapangit siya ng ating kasalanan. Alam mo ba, every time we sin, the Lord Jesus Christ already suffered for that sin. And I hope, I pray, this will be the last day that you will surrender your life to God and iwanan na ang kasalanan. Kasi yan ang nagpapangit sa kanyang mukha. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinapangit siya ng ating kasalanan. Halos hindi na ma-recognize kung siya ay tao. Dahil pinagbubugbog siya, sinuntok siya. Sinalo niyang lahat yun para ma-recover ang ating image. Di ba kung minsan, sira-sira na ang ating image sa nagawa natin sa ating mga kasalanan, sa mga pagkakamali natin sa nakaraan. Sirang-sira ang image natin. Hindi mo na alam paano mo i-recover yun. Ano kayang gagawin ko? Ano pa bang mukhang iharap ko? Kaya ka dinala ni Lord ngayon. Gusto mo, kung malaman mo, pagka naging siya na ang Diyos at Panginoon ng iyong buhay mula sa araw na ito, yung image na yun babalik sa iyo. God will completely change your life. Yung kasalanan ng ating mga kamay, kayo nakakaalam. Pero alam nyo, napako yun. Bago, pagtapat ng tulis ng pako, bago yung pukpukin, niisip ka niya. Ang mga paa, saan tayo dinala ng ating mga paa? Ikaw nakakaalam nun. Pero alam mo, pinagsapi ng kanyang paa. Sa isang pako, tinuhog ang dalawang paa niya. Pagbaon ng pakong yun sa dalawang paa, tumagos yun sa krus. At nung inangat siya sa kahihiyan, actually, inangat siya kahihiyan. Habang ang likuran niya ay punong-puno ng latigo. Alam mo, bakit pinag-aampas sa kanyang likuran? Can I say this? Dapat sa atin tatama yun. Tayong may kasalanan eh. Pero linatigo siya, sinalo niya yun sa atin. Kaya maraming dapat sakit ang tumama sa atin na may karapatan ang diablo kasi nagkakasala tayo. Pero habang ng Panginoon, umahabot tayo hanggang dito, hindi tayo namatay. Sinalo niyang lahat ang latigong yun. Na may talim, abat kada hataw sumasama ang kanyang laman. Di ba sa atin dapat ginawa yun? Kasi tayong may kasalanan. Pero mahal ka nila. Umabot ka sa oras na ito, hindi tayo namatay kasi may plano siya sa atin. Nung itinaas siya sa kahihiyan, pagtaas niya, still, hindi pa nagtatapos ang kanyang pagdurusa, sinaksak siya sa tagiliran upang mapalaya ang iyong damdamin. Ano mang laban sa emotion mo sa loob, siya na yung sasaksak. Pagkasaksak, dumaloy ang malatubig na may kasamang dugo. Sumabog ang kanyang puso. Kasi tigil ng pigati, ganyan tayo katindi. Maligtas lang tayo. Kaya nung nagtatanong yung warden na yan, sabi, paano ako maligtas? Sabi ni Pablo, hindi, maniwala ka lang kay Jesus. Ikaw at ang iyong buong pamilya maliligtas. Kaya yung may komplikado kang asawa, meron kang anak na delikado, meron kang naghihirap na kamag-anak, ito yung araw ng pintuan upang mapabuti ang iyong family. Ibigay mo lang buhay mo kay Lord. Sabi ng pastor, paano yan? Madali lang. Madali lang. Isuko mo lang ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin mong ikaw yung masalanan. At siyempre pag may sugat, may patak ng dugo. Ang sabi ng Bible, yung patak ng dugo ni Jesus, ang kanyang banal na dugo, ang siyang panghugas sa ating mga kasalanan. At without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kaya sabi ng John 3:16, maliban ng isang for God so loved the world that He gave His only begotten Son upang ang sino may sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano mapangyayari yun? Siyempre marumi tayo, kailangan natin ng pagliligo. Kaya huhugasan tayo ng banal na dugo ni Jesus sa pamamagitan ng pag-declare natin sa ating bibig na siya ay Diyos at sa ating puso paniwalaan natin na siya'y nabuhay mula sa mga patay. Ang sabi sa Romans 10:9-10, isa puso po natin ito. Isa puso po natin. Ang sabi sa Romans 10:9-10 ay, ang sabi ni Lord,
Pagka daw binigkas mo sa iyong bibig na Jesus is Lord, siya ay Panginoon, at mula sa iyong puso, pinaniwala mo siya na buhay mula sa mga patay, sabi ng Bible, mariligtas ka. Pero meron tayong action na gagawin. Sabi, and with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Idedeklara mo ito ngayon bilang pananampalataya mo na. And let this be the day one of your journey of a saved person. Kaya wag kang makonfuse pag tinatawag kang born again kasi biblical yun. Amen. Huwag niyong itatangging born again. Kasi niyaya ako dito. Born again pala yung mga to. Pag ipalabas mo nga yung John 3:3 na, para tapusin ko na. Excited kasi akong ituro ko to. Sabi ni Jesus, sino po nagsabi? Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Bro, yung born again, hindi religion yun. Sinabi sa Bible. Ang born again, yung parang, alam mo yung parang, ninublob ka sa tubig, pangangat mo. Malinis ka na, hindi ka na madungis. Yun po yung pagiging born again. So, hindi po yung religion. Kaya pag born again, ay, born again ako. Uwi ka sa inyo, simula ngayon, born again na ako. Hindi nila maintindihan, sama mo sila dito next Sunday. Para sila naman maligtas. Okay ba yan? So, gagawin natin yung action verb kanina. Yung tanggapin natin si Lord. Again, hindi ka dito, pumunta dito for a religion. There's no religion here. It's straight. Even being born again is not religion. Hindi ito religion. It is a relationship with Him. Kuha po ba natin? So, there's nothing wrong. Nagpapasko ka kasi si Lord pinanganak. Nagle-Lenten season ka kasi siya ay napako sa krus. At sa ikatlong araw nabuhay sa maguli. Upang one day, mamatay man tayo o dumating man ang Panginoon, walang problema. Susunduin pa rin tayo at iangat sa kalangitan sa araw na tinakda ng kanyang pagdating. Seraselyuhan natin ngayon para pagka nagkaroon ng tinatawag nating rapture, sama-sama tayo sasalubong sa Kanya. Okay ba yun? So can we prepare our hearts on a very simple prayer? Again, this is not a religion. You are not to be converted into anything. You will just have the right relationship. Diba, pag nagpe-pray ka, Our Father, ang tanong doon, anak ka ba niya? Ikaw nakakalam kung anak ka. Diba bro, pag anak ka niya, dapat kamukha mo. So ngayon, pag pinag-pray natin ito, tinanggap natin si Lord, makakamukha natin ang Father. Kaya pag nag-pray tayo, Our Father, sabi ni Father, Kuha natin. Kasi kumisan, Our Father, hindi tayo pinagkikinggan. Kasi nakikita ni Lord sa atin yung kasalanan. Pero ngayon, pag tinanggap natin si Jesus, pag nag-pray tayo, ang nakikita ni Father in Heaven, si Jesus. Kaya pag nag-pray tayo, namamagitan si Lord. Excited na ba? Exciting ba? Kaya kung minsan nagpe-pray tayo, wala nangyayari. No? Pero today, something good is going to happen. Kaya kinakanta natin kanina, to God be the glory. Kasi gusto ni Lord, pinagpapala niya tayo. Gusto ni Lord, maligtas tayong lahat. Glory niya yan. Okay lang ba? Ginawa ko rin to. Pinapikit kami at pinag-pray kami and repeat after me. Is that okay? Can I invite you, please close your eyes and bow down your head? Hindi man malakas, kahit bulong lang, basta galing sa puso. Sabihin mo, Jesus, simula sa araw na ito, dinedeklara kita na Panginoon at Diyos ng aking buhay. Mula sa aking puso, ako po ay naniniwala na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Inaamin ko na ako ay makasalanan at sa pamamagitan niyang yung banal mong dugo, ang aking pagtanggap sa iyo ay hinugasan na ang lahat ng aking nagawang kasalanan, maging ang mga kasalanan na aking nakalimutan na. Mula sa araw na ito, naniniwala ako
na ako ay sanambagong nilalang, pinagpala, ligtas, at punong-puno ng kapayapaan. Naniniwala din ako ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Excited ako, Lord, na salubungin kita sa alapaap sa araw na tinakda mo. Ito ay panalangin ko ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Close your eyes. I bless you. Lord, dinadalangin ko ng bawat kapatid na dumako for the first time dito, Panginoon. Lord, hanggang mamaya, O Diyos, may enjoy nila ang iyong presensya. Salamat sa tiyak na kaligtasan sa kanilang mga pananalangin mula sa kanilang mga puso, na sila ay pinagpala mo na rin na naging mga kapatid na namin sila sa pananampalataya. We bless them, O God, their finances, their health, their family, their job, everything, Lord, especially their spiritual life. We thank you and we honor you for their lives. We love them in Jesus' name. Amen. Salamat po.